Welcome to Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Paano kung dumating ang panahon na ang iyong pananampalataya ay susubukin? Mananatili ka bang tapat sa Diyos kahit ikaw ay nasa gitna ng tukso at pressure? Huwag po kayong aalis dahil sa video na ito ay matututuhan natin ang napakahalagang aral mula sa Daniel, Kapitulo 1 na maaaring magbago ng inyong pananampalataya at buhay. Malugod po namin kayong tinatanggap sa ating Bible Study Series na nagtatampok ng mga makapangyarihang mensahe ni Pastora Jade Hintay. Sa video na ito, atin pong tatalakayin ang Daniel Kapitulo 1. Isang makatotohanang kwento ng pananampalataya, pagsunod, at pananatiling tapat sa Diyos sa gitna ng tukso at pagsubok. Pinili ni Daniel at ng kanyang mga kasama na manatiling tapat sa Diyos kahit sila ay nasa isang banyagang lupain at sila ay pinagpala ng Panginoon dahil sa kanilang katapatan. Tayo po ngayon ay mag-aaral po ng Book of Daniel. At ito po ang aking presentation ay 70 slides. I hope na atin po itong maunawaan at meron po tayong part 2 ng ating pong Daniel chapter 1. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat, binigyan kami ng pagkakataon na muli po ay mag-aral ng inyong mga salita. Nawa dakilang Diyos, kayo po ang manguna at maghari at patuloy na maging karanasan namin ang patnubay ng Espiritu Santo sa aming pong pag-aaral. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So handa na po tayo mga kaibigan sa ating pong pag-aaral. Ano po? Bakit kailangan po natin pag-aralan ang Daniel? No? Sapagkat Jesus studied him and foretold about the time that Daniel prophesied. So kahit po si Jesus ay estudyante po ng Book of Daniel. At ito'y makikita natin sa Book of Mark 13:14 and of course Matthew 24 verse 15. Daniel foretold events that would happen until the end of the world. So makita natin dito at ito ay makikita natin na may kinalaman po sa pagtatapos ng istorya ng ating pong mundo. Kaya dadako dito ang iba't ibang klaseng mga deception, lalo tigit mo mga kaibigan, ipapakita natin sa mga susunod na araw ang tunay na Antichrist. Kasi po marami po ang tungkol sa Antichrist na pag-aaral. Sabi nila si Barack Obama daw, totoo ba 'yon? Ang Antichrist daw ay yung mga metal at mga hard rock na mga music. Yan nga ba 'yon? No. Yun daw mga sina Led Zeppelin, yan daw ang Antichrist. So marami po ang mga mga masusi nilang pinag-aaralan pero ang hindi nila mag-get paano natin lalong mauunawaan ang Book of Daniel na ito na kung saan ay wala tayong gagawin kundi ating pong pag-aralan verse by verse, chapter by chapters, ang ating pong Book of Daniel and of course, the Book of Revelation. Kasi hindi sila pwedeng paghiwalayin, Pangatlo, there is a prophetic book of Revelation na binase po sa principle at powers na makikita po sa Book of Daniel. So, ibig sabihin,
these two books are not separable. So they are inseparable. Kaya nga po makita natin na ang lahat ng ating pong pag-aaralan sa ating pong series na ito ay ibabase lang po natin sa prophecy, of course, biblical at historical. Kasi kailangan natin po ang history. Lalo na po kapag pumapalaot na tayo sa ating pong pag-aaral. Hindi natin pwedeng, ay wag na yung history. No, hindi po Dahil bahagi po ang history sa ating pong pag-aaral. Number 4, tayo ay mabibless kapag po tayo mag-aaral to. Kaya sabi po ng Revelation 1:3, mapapalad ang nakikinig, mapapalad ang nagbabasa. Ngunit higit na mapalad ang mga taong ikinakasabuhay, ang mga nadinig, nabasa, at napag-aralan. So yun po, importante po, no? Gatin na natin po. Ulitin natin sa ating recap na ating sinamarize. Si Daniel ay ipinanganak sa upper class Jewish family noong 622 BC. Ang Assyrian Empire, mga kaibigan, ay ito nga po ay nag-rule sa kanila almost 300 years hanggang sa huling yugto ng kanila pong bansa. At alam natin, ang Babylon ay tinatawag nating makapangyarihan, dakila, at pinakamayaman pong imperyo that time. At alam natin, mga kaibigan, si Daniel ay isang kabataan. Ano po? So makita rin po tayo dito na may mga superpower tayong pag-aaralan. Babylon, alam natin yan. Media o Medo-Persian Empire, pag-aaralan po natin yan. Bakit nagsanib puwersa ang Medo-Persia, no? Bakit nagsanib puwersa? At ito po mga ito na nakuha sa panahon po ng Babylon ay itong Lydia, Egypt, Media na naging Medo-Persian Empire nga, sabi ko, nagsanib pa niyan, at ang Babylon, no? That time. Kaya kung makikita po natin ang ating pong history, no? 586 to 516 BC, ang captivity po ng Judah. No? Sino po ang naroon at paano nangyari ito? No? Tingnan natin di ba? Ating pong na ano po to, na hagip natin nung last meeting natin, di ba? Ang Babylon po ay located sa Tower of Babel na makikita natin sa Genesis 11. At ito po ay itinatag ni Nimrod na makikita natin sa Genesis 10. At naging prominente nga po yung Hammurabi noong 1800 BC. At alam natin ang isa sa pinakamalakas that time para kubkubin ay ang Assyria. Assyrian Empire na kung saan nga po ay almost 300 years na mayagpag ang kanyang kapangyarihan. Alam natin mga kaibigan, noong 626 to 612, between yan, si King Nabopolassar ay i-crush the Assyrian at siya po ang tinatawag nating founder ng New Babylon. At ang kanyang anak, si Nebuchadnezzar II, ito yung naabutan po ni Daniel na po. Itong anak, hindi yung, kasi nga po may Nebuchadnezzar I, at ang pangalan po noon ay Nabopolassar ang tawag, pero yun po ay si Nebuchadnezzar I. Nebuchadnezzar II, itong anak. Ito na yung sa panahon po ni Daniel. Kaya nga po si Nebuchadnezzar defeated the Egyptian army sa Carchemish noong June 605 BC. Okay. Hindi lang po Egypt, di po ba, ang kanyang nakupkob. Sabi ko nga sa inyo, yung Lydia, alam nyo na ba, Medo-Persian Empire, at yung Mede, yung lugar lang po na yon, that time. At pagkatapos po ang bahagi ng Babylon. At dito po natin makikita mga kaibigan, nagkontrol siya ng buong Judea at Syria. At he came to Jerusalem to force the Jewish king,
mga kaibigan, para mag-sign ng treaty. At ang sign na ito, mga kaibigan, ay victory laban sa mga Jewish God. Ano po? At kasama dito na pinili si Daniel na kunin. Kasama po ng ano po, ng iba niyang mga kasamahan. So talagang matindi po ang power po, no, ni Nebuchadnezzar. Okay. Dito po sa Daniel 1:1-3, no, alam natin na kahit na po si Nebuchadnezzar, no, ay makikita natin na meron siyang pride, ano, para makuha po at makonquer ang mga Hudyo. But at makikita natin to sa verse 2 naman, ay clearly, mga kaibigan, that it was God who gave the victory to him. Ano po, mga kapatid, kung makikita po natin, gusto ko na mag-aano po tayo ng Bible para lalo po nating maunawaan ano po yung ating pong topic na tinatalakay sa ngayon. Ano ho? Gusto ko sana na mag-aano po tayo, mag-open tayo ng Bible, no? Sabi rito, verse 2. Hindi po ako may sabi, ha? And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hands. Sino po ang nagbigay, mga kapatid? Panginoon. With some of the articles of God, which is carried into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the articles into the treasure house of his God. So, ibig sabihin po, bakit po yun ay pinahintulot? Ano po? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay. Alam niyo kung bakit? Upang ang 4 na Hebrew, marami, malalim po ang Diyos, no? Makarating doon at makapag-witness sa buong Babylon, at ito ang paraan na si King Nebuchadnezzar II, which is the son of King Nebuchadnezzar, po, ay makakilala sa Panginoon. Makikita po natin yan as we go along with our series, itong ating ginagawa. And God promised Israel when He took them out of Egypt, mga kapatid, if you will obey my voice and keep my covenant, you shall be my own possession among all peoples, and you shall be to be a kingdom of priests and a holy nation. Kaya po, kahit ano pa mangyari, mga kapatid, ay ipinangako ng Panginoon na sila ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. Basta ang sekreto, if you will obey my voice and keep my covenant. So mahalaga po to kahit sa ating panahon, mga kapatid, kung mapapansin po natin, mga kaibigan, na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero nais ng Panginoon na makita natin, mga kapatid, na kinakailangan nating may bahagi, at ang bahagi natin ay mahalin ang Diyos ng buong puso't buong kaluluwa at sundin natin ang kanya pong kautusan. Dahil nauna na siyang nagmahal, nauna siyang namatay para sa atin, nauna siya sa lahat. At yun, kapag nagmahal ka sa Panginoon, ang pag-ibig na yon na nagbubuo sa ating puso ang magbubuklod upang gawin natin ang gusto niya. Hindi po para sa ating sarili, sapagkat hindi para tayo maligtas. Ang kaligtasan ay nakabase lang kay Jesus. Pero dahil sa ating pagmamahal sa Kanya, ang bunga ng ating pagmamahal sa Kanya ay pagsunod sa Kanyang kautusan. So bukod pa po sa pagmamahal sa Diyos, alam natin na ang pangalawang greatest, which is the summary of the 10 Commandments, yung 1-4 ay para sa Panginoon, but yung 5-10 ay para naman po sa tao. Kaya po, mga kaibigan, napakaganda po ang topic natin, at nawa po ay wag natin masayang po na hindi po natin masundan ito. So 2 Chronicles 36:15-17. The Lord, the God of their fathers, sent word to them, to his messenger again and again, because he had pity on his people and his dwelling place. So dito po, mga kaibigan, pinahintulot, pero alam natin, nakasubaybay ang Panginoon sa bawat details ng buhay
ng mga Israelites o sa ating panahon ay ang mga Hudyo, no? He brought against them the king of Babylonians, who killed their young men with a sword in the sanctuary, and spared neither young man nor young woman, all men or aged. 2 Chronicle 36:15 to 17. So, ano po ang nakomit nila, mga kapatid, no? Dishonesty, injustice to the poor, murder, breaking the Sabbath and God's covenant. Alam natin ano po ang kanilang mga sexual immorality, extramarital, premarital, homosexual, and bestial, worship of Baal, and false images of God, sapagkat napakahabang panahon na naroon sila sa Egypt at halos nagkaroon sila ng total immersion, no, sa kultura, sa system na ginagawa ng mga Egyptians, at siyempre po sa tagal ng kanila pong pagiging alipins doon sa Egypt, nakapi na nila ang iba po sa mga kultura, kabuhayan, at yung kanila pong mga pamumuhay. Ano ho? Next, marami sila, no, ay they persecuted the prophets. At higit pa rito, ang masakit pa rito, mga kaibigan, ay mas pinili nilang makinig sa mga false prophet. Kaya po dito natin makikita sa Jeremiah chapter 9:14, at alam natin Jeremiah chapter 17 verses 19 to 27, and Jeremiah chapter 22 verses 1 to 5 and 28. Okay. Did God want to send the Jews into captivity? Okay, ito po may sabi, hindi po ako may sabi. Hosea 11:8. How can I give you up, Ephraim? How can I hand you over, O Israel? My heart recoils within me. My compassion grows warm and tender. Ezekiel 33 verse 11. Turn back from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? Kumbaga po mga kaibigan, kahit na pinahintulot ng Panginoon, alam natin sa puso ng Diyos ay pinili po ang Israel, no? Hanggang sa panahong ito, bagamat ang kaligtasan po, no, ay ang pangangaral ay binigay na po sa mga hentil, pero po hindi po pababayaan ng Diyos ang Israel, lalo na po sa lahat ng tunay na tinatanggap ang ating pong Panginoong Hesus. 722 BC, the northern kingdom of Israel is conquered by the Assyrians. And then on 605 BC, the southern kingdom of Judah naman ay inovercome naman po ng Babylon. God only gave them up because their wounds was incurable. Kumbaga po, hindi pa na-realize, no, ng Israelites ang kanilang mga pagkakasala at pagkakamali. Kaya pinapahintulot ng Diyos na sila po ay makubkob. At sa pamagitan nito, maging eye-opener ito at mag-turn around sila sa tunay na pagsamba sa ating pong Panginoon. Okay. Daniel marched the 1,500 kilometer with the army for about 2 months before reaching the beautiful city of Babylon. So talaga pong inyo pong i-imagine gaano po kahaba ang 1,500 kilometers dyan sa US. Ano po ang haba, no, mula sa LA kayo, gaano kaya po makakarating ang 1,500 kilometers na ito dyan mula kung ang inyong starting point ay LA, ano kaya? At kung dito naman tayo sa Maynila, ano kaya ang starting point natin ay Pasay, halimbawa na po, no? Saan tatapusin at saan po magtatapos ang 1,500 kilometers? Imagine niyo, no? Imagine nyo ha, panahon ni Daniel, wala pong LRT, wala pong bus, walang kotse, no, mga car, no? That time, ano nyo yan ha, imagine niyo yan. At mga kaibigan, ang dadaanan po nila, hindi po asphalt, hindi po sementado,
Ang lalakaran po nila ay bulubundukin na disyerto. Alam niyo naman po, pag sinabi natin disyerto, aba ay wala pong puno. Kaya nung tayo nakarating po sa lugar po ng, alam natin, pinagpala lang talaga ang Israel ano po sa ating panahon, pero po ang buong kabuuan ng Egypt, ng Jordan, lahat ng yan ay disyerto. Imagine ninyo, mga kaibigan, nakarating si Daniel sa almost 2 buwang paglalakad doon sa 1,500 kilometers. Hindi na po pinakita, mga kaibigan, sa dami na kalang ginawa sa paglalakad, no, sa disyerto, ay siyempre po, alam natin, marami silang makakasagupa dyan, pero po nakarating po sila sa Babylon. Almost 2 buwang paglalakad. Ano po? God did promise that He would punish the nation that took them into captivity and that they would return after how many years? 70 years. Kaya kung mapapansin po natin, mga kaibigan, 70 years, ano ho? At hindi po nagtapos lang doon. Kasi po, di ba, ang Israelites, naging Jews, no? Naging Jews sila, Hudyo. So, mga Hudyo na ito. Kumbaga sa ating pong modern term ay mga Jew, ano ho? Ito, mga kaibigan, kaya nagkaroon ng tinatawag na diaspora, no ho? Kasi wala nang, di ba nakuha sila, no ho? Sa ating modern history, nagkaroon na naman po ng diaspora kung saan-saan napapuntang iba't ibang bansa, lalo na po sa Europe at kahit sa US po, ang mga Hudyo. No ho? At pinalayas po sila doon sa Israel. Kaya kailan lang po naitatag ang tinatawag na Israel state po, no? At isa po dito ang Pilipinas na bumoto para po mahiwalay at maging state ang Israel. Kaya po sa panahon po yan, ano, ni Manuel L. Quezon, na kung saan pati yung 1,500 o 1,300 to 1,500 na mga Holocaust ano po, survivors, ano po, ay dito po pinatuloy sa Pilipinas. Tayo lang isang country po ang nagpatuloy sa kanila. Kaya nga pag tayo pupunta ng Israel, ang Pilipinas lang po ang pwedeng pumasok sa Israel ng walang visa. No, ganun po, napaka-thankful, napaka-grateful po ng Israel sa Pilipinas. Ano po? At dito natin makikita, mga kaibigan, so nagkaroon ng great diaspora. Kumbaga, na-disperse sila lahat, ano ho? Pero sila po ay bumalik pagkatapos po ng Holocaust. No? God even promised that He would write His law on their hearts afterwards, and they would follow Him, and that He would restore the temple. Ezekiel 36:24-28. No? Ano po ang ibig sabihin nito? Baka hindi lang po basta temple, ano ho? Kumbaga po, sa ating puso, ano po, papalitan ng Panginoon kahit sa ating panahon, ang puso na matigas, ang puso na hindi tanggapin ng Panginoon, lalagyan ng Espiritu upang patuloy nating matanggap ang ating pong Panginoon. So, Daniel studied mathematics, ano po, astronomy in advance, architecture, business, check, interest, letter of credit, languages, no? Akkadian, Babylonian language, Sumerian, traditional religious language, Aramaic, language of international trade and commerce. So, matindi po ang pinagdaanan po ni Daniel, ano ho? But then in verse 4 of Daniel 1, Daniel was found to be skillful in all wisdom, endowed with knowledge and understanding of learning. So kumbaga po, kaiba po talaga si Daniel. Bagamat ang mga kasama niya, no, ng mga Hebreyo, pero talaga pong pinili talaga si Daniel. Kaya nga naging major prophet si Daniel, kasama po ni Jeremiah, kasama ni Ezekiel. Naalala po ninyo nung ating last Sunday po, di ba? Nung first atake po ng Babylon,
Sino po ang kinuha? 'Di ba si Daniel. Nung second atake po ng Babylon, ng third atake po nila, no? 'Di ba mga kabataang ito na ginawa ng Panginoon ay naging ano sila, naging prophet, no? They were chosen. Kaya Daniel, no po, tandaan natin, Ezekiel, no po, naabutan din Ezekiel yan, Jeremiah, at syempre po ang pang-apat na major prophet no na wala na roon sa panahon nila ay si ano po, si Isaiah. No, ito na. Even though Judah had been corrupt, Daniel had been brought up by reading the Holy Scripture and had a good education. No po, sapagkat alam natin upper class family si Daniel. So, dito ay makita natin kung ating pong babasahin ang Patriarchs and Prophet, ano po, Prophet and Kings, ay dito po ay napakalinaw na sabi po ni Ellen White na ang kanyang mother, no, kanyang magulang, lalo na ang kanyang mother, ay gayon na lang ang pagtuturo sa kanya. No? How can a young man keep his way pure? By guarding it according to thy word. Psalms 119 verse 9. No? How do we know that Daniel knew the Bible? No, ito na. Bakit nga po? He knew that it was not right to eat food sacrificed to idols that were not true to God. Di ba? He knew the list of unclean meat. No, mapansin nyo, nakikipag-usap siya, di po ba? He knew that drinking alcoholic wine is a sin. He was faithful and honest. He prayed often. So, itong mga qualification na ito ay kitang-kita natin mga kaibigan na siya po ay nag-aaral at ipinapamuhay po niya po ang salita ng ating pong Panginoon. Kaya sa atin po, no, mga kaibigan, sa Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 7, God told parents to teach their children the law of God when they were sitting in the house, walking on the road all the time. So it is possible that the prophet Jeremiah even instructed him when Daniel was a boy in Jerusalem. So kitang-kita natin mga kaibigan na talaga pong magkakaduksong ang kanila pong buhay. No? Ezekiel, Daniel, and of course, Jeremiah. No? Kaya po dito, no, hindi pa man natatalo ng Babylon, tandaan nyo ang Judah, Jerusalem, ay inihahanin na ng Diyos ang batang Daniel na ito para ano po, no, mahanda po siya pagdating doon sa Babylon ay alam niya ang kanyang kinalakhan. Kumbaga po sa ating pamilya, kung alam ng mga bata na ang mga magulang ay pinalalaki sila ng may fear of the Lord, hanggang pagtanda nila, hindi nila malilimutan ang mga bagay na itinuro ng mga magulang. Kaya importante po mga kaibigan, na tayo ay makita natin ang kahalagahan ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pamilya. Daniel 1:5 to 21. Even though it was a great honor to eat from the table of the king, Daniel and his 3 friends did not compromise. Talagang ano po, no? At kumbaga po, no, na, kung ako magulang, I will be very, very proud of my children. I will be very, very proud of my daughter kung sa ating panahon. I will be very, very proud of my son, you know? At dito, no, the parents should be more proud, no, kung paano pinalaki nila si Daniel at syempre po yung 3 Hebreyong kabataan na nakasama po ni Daniel. No po, tayo minsan ay nagko-compromise tayo at nagdo-double standard sa ating pong pamumuhay. Pero dito ay makikita natin, gayon na lang ang ginawa po ng Panginoon sa kanyang puso, sa puso ng mga 3 kabataan pa na kasama niyang Hebreyo. Dito natin makikita ang kanilang katatagan sa kanila pong pananampalataya. Kasi eventually, di ba, ipinakita din naman ng 3 kabataang ito ay dinala sa hurno, pero sila ay matatag. Si Daniel naman ay tinapon sa
ano po, gutom na mga layon, ano ho, pero nakita natin ang kanilang katatagan. So, para bang ano po, kumbaga po sa ating personal na buhay, ano po 'no, tumatatag tayo, ang ating mga challenges ay nagiging opportunity natin para lalo tayong manghawak sa pangako ng Panginoon. 'No, nagiging opportunity po natin 'yon. Kaya po importante para sa atin na makita natin ang tinatawag na kahalagahan ng pagtatapat natin sa ating pong Panginoon. Daniel and his 3 friends were 10 times better than the others, no? Kasi 'di ba, ang mga Chaldeans po ang brain trust ng Babylon. Pero pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, na ang kanyang kapangyarihan na ito, mga kaibigan, ay dahil sa kanilang katapatan, si Daniel at ang kanyang mga kasamahan ay 10 beses na mas matalino, 10 beses po na mas malakas, at ang sabi nga po ng description ni Ellen White, ano po, ay mamula-mula ang mga pisngi, mga gwapo sila, matitikas ang katawan, bagamat ang pagkain po nila ay pure vegetarian. So ito po mga kapatid, no? Kaya pagka minsan po ako ay nagkakaroon ako ng mga tinatawag na natural medicine, no po, at yung mga iba po, no, 10 araw talaga, no? Kasi makikita mo yung pati sa fasting, ano, na subukan ko po na ano po, hindi nga lang po 10 araw, 15 araw, ano, sila talagang ilang araw ang kanilang pag-aayuno, no ho. And God reward people for their faithfulness in keeping His laws. Kaya napakahalaga po, no, ang katapatan ay hindi natin masusukat sa panlabas, hindi masusukat sa pagtayo-tayo sa pulpito, hindi po. Ang katapatan ay nasusukat sa panahong ikaw na lang ang natitira, na ang lahat ng nasa paligid mo ay nag-compromise, pero ikaw na lang ang natirang tumatayo sa Panginoon. Ganito po mga kaibigan, ano? Kumbaga kung kayo'y nasa lugar po ng 4 na kabataang ito, kumbaga po, no, sikapin natin, ano, kung kayo nasa kabataang ito ay hari ang nag-utos, no, kaharap mo yung kumbaga po, talagang kinikilala sa buong Babylon, no, yung pinaka-assistant po ng hari, no, para sa pagkain. Pero alam niyo po, no, hindi man sila nakipag-argue, kundi ipinaliwanag nila, "Sige, bibigyan ko kayo ng panahon," at nakita mga kaibigan ng pinaka dito po, kung kayo po ay merong banal na kasulatan, yung chief eunuch, ano po mga kaibigan, "Sige, papayagan ko kayo." At dito po mga kaibigan, ipinakita sa, kung kayo may Bible, pakibuksan niyo po sa verses 8 to 9. Verses 8 to 9. Ano po, dito po, nandito po yung ano. At dito ay binigyan po si Aspenas, ano po, yung master ng eunuch, sa verse 2 sa verse 3 naman po, upang ang mga pagkain ng hari at inumin ng hari, alam natin ang inumin ng hari, alak, hindi tubig, ano ho. At ang pagkain po ng Babylon, sapagkat kumakain po sila ng baboy, no ho. So ito po ay 100% na baboy, no ho. At iba pang karumalduman, kasi pagano ho sila, no ho. Pero nakita natin ang katapatan ng 4 na Hebreyong ito. So naging distinct po ang 4 na karakter nito sa ano po, sa Book of Daniel. Talagang ipinakita ng Panginoon ang katapatan ng Diyos. Even though God's people are located in Babylon, God will give the kingdom to His faithful saints. Daniel chapter 7 verse 27. So Daniel and his friends were 10 times better than the others. Alam natin yan. So tayo po sa ngayon mga kapatid, makikita natin ang ating po mga pag-aaral. Chapter 1, no po, then chapter 2, itong ating pong pinaka-outline, no, describe the figure of the end time. Chapter 3 reveals Christ walking with his faithful servant within the furnace of fire. Chapter 4, God removing Nebuchadnezzar from his kingdom. Alam natin yan mga kapatid, at yung expression na heaven rules.
as the Son of Man. Makikita natin yan. Naalala nyo yung, kung inyo pong mapapansin na look like the Son of Man. No? Walang iba kundi si Jesus. Ano po? Si Jesus po yun. Chapter 5 ay hinahalin tulad naman ito at ipinapakita ang pagkamatay po ni King Belshazzar at yung pagwasak ng Babylon at ibinigay po sa Medo-Persian Empire. Ano po? Yan. Okay? At yun po ay foreshadow ng defeat ni Satanas at ang obliteration ng end-time Babylon by Christ and His angel. Chapter 6 naman po shows the plot against Daniel in ways that resemble the false accusation voiced against Jesus by the chief priests. Chapter 7 depict Christ as the Son of Man receiving the kingdom and reigning over His people. Chapter 8 shows Christ as the priest of the heavenly sanctuary. Chapter 9 portrays Christ as the sacrificial victim whose death reconfirms the covenant between God and His people. Ito yung mga kaibigan, kung mapapansin po ninyo, yung chapter 9 kasi, ipapakita dito yung tinatawag nating the longest prophecy in the Bible, no? Yung 457 BC until 1844. So at the middle of the week, no, the Messiah, the anointed ones will be cut off. No, meron po kasing marami po 'yan. Huwag kayong mag-alala, magiging napaka-exciting po ang ating pag-aaral ng Daniel. Chapter 10 to 12 naman ay pinipresent si Christ as the Michael. No? Kung naalala po ninyo, naalala ba ninyo nung namatay po si Moses, at siya po'y namatay, di ba? Kinuha po ni Michael, the archangel, ano po, yung kasi ang isa sa mga pangalan po ni Jesus, ang bangkay ni Moses, at siya po ang kauna-unahang namatay na, na-translate sa heaven at binuhay. Di ba, ano po siya? Kinukuha po ni Satanas yung kanyang katawan, di ba? Nakipagtunggali po itong si Michael the Archangel. Kung meron po kayong Bible, hindi po tayo dito nag-iimbento, no? Kasi gusto ko na atin pong tingnan sa Jude chapter 1 verse 9. Yet Michael the Archangel, hindi po ito Michael the Archangel, akala natin anghel ito. Ito po si Jesus. Kasi ito si Jesus, marami po siyang pangalan. No, may Adonai. No, ang pangalan po niya, isa roon ay Adonai, yung title at pangalan. Michael the Archangel. No po, Jesus the Vine, Jesus the Bread of Life, Jesus the Fountain of the Living Water. So marami po siyang title, the Rose of Sharon, Balm of Gilead. No, marami mga pangalan po si Jesus, Alpha Omega. No, dito makikita natin na si Jesus po. Tingnan natin, basahin natin. Yet Michael the Archangel is contending with the devil. Kasi para po dahil akala ni Satanas bigong-bigo ang Panginoon pangalan nito, kay Moses pero anong ginawa ng Panginoon? Binuhay itong si Moses ng Panginoong Jesus. No. At gustong nakawin pa yung bangkay nitong kaya nakapagtunggali pa si Jesus. When he disputed about the body of Moses, dare not bring against him a reviling accusation, but said, the Lord rebuke you. Kaya sabi sinabi ng Panginoon Jesus, the Lord will rebuke you. So marami pong kaya itong si Jesus as the Michael, the Archangel, okay at kung kayo po ay nagbabasa talaga ng Bible, sa 1 Thessalonians chapter 4, mahaba na kasi 13 to 17, makita natin dito ay may binanggit din pong ganun. Pero kapag sinabi nating Gabriel the angel, po yun? Hindi si Jesus yun. Talagang si po yun, Gabriel, Okay. Kung makikita po natin, marami siyang pangalan, Joshua, Yeshua. No, yun ang mga pangalan, title po ng ating Panginoon. So, si Jesus po ito baka kayo po ay malito, baka kayo po ay makonfuse Si Jesus, yung tinatawag dito sa Jude chapter 1 verse 9, si Jesus po yun. No, tandaan niyo yan. Okay. Who fight the forces of evil
and victoriously rescues God's people even from the power of death. No, yan. Ito naman tayo. Pwede nyo itong screenshot. Napakaganda ko sa ito, no? Ito, tingnan natin. Ang structure ng Daniel, mga kaibigan, ay inarrange sa Aramaic. Kumbaga po sa mga tinatawag po natin na pag-aaral po ng Bible, no? At ito po ang tinatawag nating chiastic, ano po. So, pansin natin, doon sa A period, Nebuchadnezzar visions of 4 kingdoms, which is Daniel 2. Pero tingnan mo niyo sa Daniel, dito po sa Daniel chapter 7, pansin niyo ha, A prime, Daniel's visions of 4 kingdom. O, di ba? Magkaano siya? Parallel. Tingnan natin sa B. Ito yung structure po ng ng Daniel ha. Daniel delivers Daniel companions from the fiery furnace. Daniel 3 yan. O B prime. God delivered Daniel from the den of lion, which is found in the book of Daniel chapter 6. Pansin nyo ha? Ang ganda, di ba? Chiastic yan. Chiastic, ano? C period. Judgment upon Nebuchadnezzar. Daniel chapter 4. O, naalala po ninyo, si Nebuchadnezzar ay nagyabang-yabang siya, di ba? Pinakita pa ang lahat ng kaharian niya. So, itong si Nebuchadnezzar ay namuhay na parang hayop, no? Kumakain na parang hayop, no? Pero ito po ay na-restore, no? At si King Nebuchadnezzar, the second, yung panahon po ni Daniel, maniwala kahit hindi, mga kapatid, makikita natin ito sa heaven, no? Ito naman, si Daniel chapter 5, C prime, judgment upon King Belshazzar. Naalala niyo yung many taken up her sin, di ba? Doon sa wall. Sabi, sino ba nakakapag-interpret nito? No po, please naman, anong ibig sabihin nito? No? Ayan. So, ibinigay yun. Kinimbang ka, ngunit kulang. Di ba? Sa Daniel chapter 5 naman yan. So, ang structure po, mga kaibigan, ng ating pong pag-aaral at lalo tigit ang Book of Daniel ay may kinalaman po. Pansin nyo, chiastic, chiastic, no? A prime, B prime, C prime po. Ganito po ang wisdom ng Panginoon. Kaya kita natin ang beauty ng Book of Daniel, no? This kind of literary arrangement serve to highlight the main point by placing it at the center of the structure, which is in this case consists of C and C prime of Daniel 4 and 5, which is talk about judgment, di ba? Pinakita ko sa inyo. God removes the kingdom of King Nebuchadnezzar temporarily and from King Belshazzar permanently. Therefore, the emphasis of chapters 2 to 7 is on God's sovereignty over the king of the earth as He establishes and removes them. Ano po? And one of the most effective ways of conveying a message and making a point clear is by repetition. Now, for example, God gives Pharaoh 2 dreams about the immediate future of Egypt. Sa Genesis 41, no? In-underline natin yan. In the first dream, 7 cow fats are devoured by 17 cows. In the second dream, 7 ears of healthy grain devoured by 17 and blighted ears. Both dreams make the same point. 7 years of prosperity will be followed by 7 years of scarcity or famine. So makita natin yung beauty ng ating hermeneutics na pag-aaral, no? Yan. In the book of Daniel, God also uses repetition na ito, mga kapatid. Sa pamagitan po nito ay yung diagram. Tingnan natin ha. Daniel 2, Babylon, Medo-Persian Empire, Greece, at Rome. Alam natin yung 10 divided 2s, di ba? Sa Daniel chapter 2. Kasi yung God kingdoms, alam natin itong 10 divided 2s is actually composed of weak and powerful. No? Pag-aaralan natin yan, huwag kayo mag-alala. No? Daniel 7, pinapakita rin dito ang Babylon, Medo-Persian Empire, Greece, Rome, at heavenly judgment that leads to new earth. Daniel chapter 8 and 9,
Po, hindi na, wala na roon ang Babylon, Medo-Persian Empire, Greece, Rome, at ito naman yung purification po ng ating pong sanctuary, no? Purified, alam natin, the cleansing of the sanctuary. No? Daniel 10 to 12. Teka muna po, saglit lang po. Saan makikita nga ulit ang sanctuary? Okay, para kayo po ay hindi malito, isulat ninyo Daniel chapter 8 verse 14. Unto the 2,300 years or day, then shall the sanctuary be cleansed. So, nakalagay po doon sa Daniel chapter 8 po ang tungkol sa sanctuary. Okay, tingnan natin. Sa Daniel chapter 10 to 12 naman, alam natin, meron pa rin Medo-Persian Empire na ngayon ay Iran, makapangyarihan pa rin. Greece, siyempre po alam natin ang Rome. But this time, mga kaibigan, Michael the Archangel, none other than Jesus Christ himself, ay tatayo. Alam natin yan. At doon ipinakita, lalo na po sa Book of Daniel, chapter 9, yung tinatawag po natin na history po, no, ng 2,300 years. Ano po yung apocalyptic prophecy po ng Daniel? Okay. The prophetic vision recorded in the book of Daniel are of different nature than most prophetic messages delivered by other Old Testament prophets. Daniel's prophecy belonged to the category of apocalyptic prophecy, whereas most of the other Old Testament prophecies belong to the category of classical prophecy. An understanding of basic difference between this prophetic genre is crucial for the correct understanding of biblical prophecy. Ano yun? Ito na. Number 1, apocalyptic prophecies displayed sa mga bagay na ito, classical yan. Number 1, visions and dreams. Kung mapapansin po natin, buhat po ng, naalala nyo yung nagkaroon ng vision si King Nebuchadnezzar, di ba? At kahit po si Daniel, meron din siya. Kaya nga po, Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi ko po kaya ito. Kaya nga po, doong mapapansin natin sa chapter 2, po, hindi pa naman natin yung pag-aaralan ng chapter 2 na yan. Dito pa lang tayo sa chapter 1. Po, makapapansin natin na hindi siya nagmalaki na, ako yan, ako po yan. Kaya ang paborito ko pong verse sa Bible ng Daniel, Daniel 2:28. No? Hindi, kumbaga po, hindi niya kinuha yung credit sa kanyang sarili. Kaya nakakalungkot, may mga taong walang gagawin kundi kunin ng credit, ng ibang tao para sa kanila. Tingnan nyo, ito paborito kong text ito, no? Tingnan nyo, But there is a God in heaven who reveals secrets. O pwedeng sabihin niya sa harap ni Nebuchadnezzar, opo, kayang-kaya ko po yan. Kayang-kaya ko yan. Matalino po ako. Pero alam niyo po, si Daniel, ang sabi niya, but there is a God, hindi ako may sabi, Biblia may sabi, in heaven, who reveals secrets. Sa harap mismo ni King Nebuchadnezzar. Kaya po mga kaibigan, visions and dreams. Alam natin yan. Ano po? Composite symbolism. No. Naalala ko po noong bata po, itong si Dr. Chrysler Acosta. Kasi po mahilig po yan mag-drawing. 4 na taon pa lang, yung Daniel Revelation na chart, na-drawing niya na lahat yun. 4 na taon, nakadapa yan. Nagdo-drawing yan. Po. At mapapansin natin, bagong salta rin naman ako sa Adventist noon. Sabi ko, bakit merong statwa? Di ba? Bakit merong leon? Ang pakpak naman ay eagle. Bakit kaya may oso, may ngat-ngat na 4 na ribs? O bakit merong leopardo, 4 ang ulo? Alam niyo po, sa totoo lang, pasensya na po sa mga nakikinig sa atin. Wala pong relihiyon. Pag sama-samahin niyo po ang bilyong mga na relihiyon sa balat ng lupa, wala pong
wala pong nakakapagbigay ng paliwanag dito kundi ang Seventh-day Adventist lang. No? Kaya dito mga composite symbolism. Napapansin natin yung mga hayop sa Book of Daniel. O tulad yan, mapapansin natin, paano nangyari na may 4 na ulo? May 4 na ulo ba na leopard? Di ba wala? No, meron ba hong leon na meron pong pakpak ng agila? So, bakit? Oo, di ba? Yun ang tinatawag nating composite symbolism. Kaya po makita natin dito as we study the Book of Daniel, po, talagang matindi po ito. Ito pa, divine sovereignty and unconditionality. So mapapansin po natin dito na unconditioned po ang kapangyarihan at pag-iibig ng ating Panginoon. Kasi covenant niya na until now, 2024 na tayo. Yung covenant ng Diyos sa Israel ay hindi po nagbabago. No, at sila po, lalo na po, yun ngayon, marami na pong mga Hudyo na nagiging Christian, maraming Hudyo po ay nagiging Seventh-day Adventist, mga kaibigan. So mapapansin natin na talagang hindi sila pinabayaan ng Panginoon, bagamat talagang makita natin, ang karamihan po ay pasaway. Dahil bakit? Hindi nila matanggap na si Jesus ay Messiah. No? Ito pa, ang makikita natin sa Daniel, yung kanyang time scale. No, mapapansin natin dito, bakit kaya may mga ganong approach na ang mga Baptist iba naman, ang mga Pentecostal iba naman, ang mga Protestant, lalo na po mga Methodist, iba naman. So ano ba, Pertetism ba tayo, Futurism ba tayo, Idealism ba tayo, Historism ba tayo? No, ano po ba tayo? Ano ba ang anong klaseng approach? Historicist ba ang atin? No, to apocalyptic prophecies. No, ang tawag dito historicism. Ano po ba? Okay, yan po ay maaan natin dito. Sapagkat marami pong mga ibang reliyon na preterist sila. Tend to view that the prophetic event announced in Daniel as having occurred in the past. Yun daw prophetic daw ni Daniel ay nangyari na raw nung araw pa. Abay po, pwede ba yun? So, di ba? Tapos yung futurism, content that the same prophecies still await a future fulfillment. Ano pa yan, hindi pa matutupad. Mag-aano pa tayo, ay natupad na nga yung naalala nyo, yung sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, napapalitan siya, di ba? Ang Babylon ay wawasakin ng Medo Persian Empire. So idealism naman, hold that apocalyptic prophecy are symbol of general spiritual realities. Hindi totoo yan. Yan ay mga spiritual realities lang yan. No? At hindi sila nagkakaroon ng historical reference. So ang Adventist, saan tayo? Sa preterism ba tayo? Futurism ba tayo? Idealism ba tayo? Siyempre hindi. Sapagkat tayo ay historicism. In contrast, hold that in apocalyptic prophecies, God reveals an unbroken sequence of history from the time of the prophet to the end of time. So as we study, mga kapatid, meron po talaga tayong outline, di ba? Kanina pinakita ko yung outline. At kahit po sa ating pong mahal na propetisa, no, si Mrs. Ellen White, alam natin na she understood. At ang ating pong stand, mga kapatid, lalo na po ang Book of Daniel Revelation, ay dito po tayo sa historicist, no, perspective. Hindi tayo preterism, idealism, at hindi rin tayo futurism. Alam natin tayo po ay historicism, no? O tinatawag na historicist perspective. Yan po tayo. As we study this, mga kaibigan, makikita natin na in the day of prophecy, may tinatawag din pong day and year. So, nakakapagtaka. Sabi ng Daniel 8:14, unto the 2,300 days. So, bakit naman po naging years? Kasi nga po, mayroon tayong tinatawag na time scale. No, a day is equal to a year. Kasi yung po mga prophetic languages po, pag sinabi nating nag-aaral tayo ng Bible, may a certain prophecy sa Bible na ang kanilang contention, mga kaibigan, a day is equal to year. Numbers chapter 14 verse 34, Ezekiel chapter 4 verses 5 and 6. So bakit po natin masasabi na a day is equal to a year kapag prophetic po?
Pag prophetic ang pinag-uusapan natin ha, pag prophetic ang pinag-uusapan natin. So dito po, ang sinasabi po ng Daniel 8:14, example po, ay ano po yan? Days lang po. Days. Ang, para maano ninyo, gusto kong basahin nga natin. Sige. Daniel chapter 8 verse 14. Basahin ko ha. And he said to me, for 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So dito natin makikita mga kaibigan, ang pinag-uusapan dito ay hindi yung days. Kasi nga po sa prophetic interpretation, ayun na kasi ang prophetic language nila, a day is equal to a year. So sa halip na 2,300 days, 2,300 years. At ito po mga kaibigan, ang longest prophecy in the Bible, including the death of Christ, that to be crucified, including the baptizing of Christ, wow, di ba? And including the great disappointment that started in 1844. Ganito po, napaka-accurate ang Bible, lalo na po pagdating sa tinatawag natin prophecy. Kaya po sana po malino po ito sa atin. This time scale seems to be correct from some obvious reason. Number one, since the vision are symbolic, the times indicated must also be symbolic. As the event depicted in the vision unfold over long periods of time, even to the time of the end in some cases. The year-day principle is confirmed by the book of Daniel. Alam na natin yan, no? Akin na pong inayo sa inyo. And there is also a contemporary relevance of Daniel. Although it has been written more than 2,500 years ago, the book of Daniel remains profoundly relevant for God's people in the 21st century. We shall note that there are three areas in which Daniel can be relevant for us. Why? Because God stands sovereign over our lives. Kita natin yan sa example po ni Joseph the Dreamer na ibinenta, itinapon doon sa Egypt. At ang pangalawa po, alam natin, ang buhay po ni Mordecai at ng kanyang pamangkin, pinsan na si Esther, no? At kung ang Persya po sa ating panahon ay Iran, no? Ngayon makikita natin ang relevancy, makita natin ang contemporary na hula, sapagkat alam natin sa mga nakaraang year, lalo na po noong October 7, 2023, ay nilusob po ang Israel ng mga Hamas. At ang isa sa mga nagpo-provide ng lahat ng mga armas at kapangyarihan ang Iran. At alam niyo po yung kanyang yung presidente po ng Iran, si Raisi, namatay sa plane crash kasama ng Prime Minister ng Iran, ay makikipag-connive sa ibang Arab nation para pulbusin ang Israel. Pero alam po ninyo, nabulabog ang mundo, hindi siya nakarating doon sa meeting. Bagkus, itong presidente ng Iran at yung Prime Minister, sila, 4 sila, plus piloto, 5 sila. Lahat sila ay namatay at nagkaroon ng plane crash. Ngayon, sinisisi na naman nila Israel. At mapapansin natin, mula po October 7, 2023 until now, ay nasarapan na po ang Israel o IDF, Israel Defense Forces, nasarapan na the last lugar ng Gaza na kung saan ay malapit na sa border po ito ng Egypt, kasi po 500 kilometers ang tunnel sa baba na ginawa po ng mga terorista. At alam natin mga kaibigan, kailan lang isang araw, 3 pong mga mga Hudyo, di ba? Pinakawalan nga pero patay sila. So binibidyo pa nila habang pinuputulan ng ulo, grabe po mga kapatid, grabe. At ginawa pong comfort women ang mga babae. Alam ba niyo 'yon? Kung naalala po natin sa World War II natin, dito sa tinatawag nating kalaban natin ang Japan that time po ang mga babae pong Pilipina ginagawang comfort women. Alam ba niyo ang comfort women? 50 Japanese
ay gagamit po doon, sunod-sunod po doon sa isang babae. Grabe po yun. Talaga pong at kailan lang naglabasan po no, yung mga lola natin na siyempre po sa malaking kahihiyan at traumatic experience no po at dito po at ganun din ang ginagawa po ng Hamas. Bago pinatay ang mga babaeng kabataan, sila po muna ay ni-rape no, tsaka pinatay no. At ngayon po doon sa pagkaka-hostage po ng mga Hudyong babae ay ginawa pala silang comfort women no. Grabe po. At sa loob ng ilang panahon na yan, no, pwede silang mabuntis dyan di ba? So mapansin natin. Kaya napakatindi po ang ginawa po ng terorista. No, at nalulungkot ako, karamihan po sa Amerika, Ma'am Rosa, ay anti-Semitism sila. Yung mga schools, at ganyan po sa UK, no? Pero ang kagandahan nito, matatag po ang inyong senador, no, na ang mga wala pong hindi sila immigrant at sila po ay mga estudyante diyan sa iba't ibang universidad ay i-deport pala sila, no? Lalo tigit yung mga nagsumali sa mga anti-Semitism, no? Yan. At dito hanggang ngayon ay naroon pa rin tayo sa mga hostages na marami pa rin po ay nasa almost 140 plus ang mga hindi pa na at alam natin inuunti-unti nilang ito ipatayin. Uulitin ko ang mga babae po ay ginawa po nilang comfort women, no. So alam natin sa panahon po nila Daniel, these 3 young people were captives in foreign countries. Kasama si Daniel ika-4 at mapapansin natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So as we look back to what God did for Daniel, Joseph, and Esther, makikita natin sa ating panahon ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi po nagbabago. God steers the course of history. God is in control. At kita natin mga kaibigan, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi po ni Ellen White sa Book of Education, page 173, in the annals of human history, the growth of nations, the rise and fall of empires appear as dependent on the will and prowess of men. The shaping of events seems to a great degree to be determined by his power, ambitions of caprice. But in the word of God, the curtain is drawn aside, and as we behold, behind, above, and through all the play and counterplay of human interests and power and passions, the agencies of all merciful one, silently, patiently, working out the counsel of his own will. Kaya tayo po mga kaibigan, napakaliwanag po. Sa kabila ng ating hirap na dinaranas, alam natin mayroon Diyos. At sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kalooban, walang anak ang Diyos na kung nagtatapat tayo, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. So God provides a role model for His end-time people. No? At yun, kitang-kita natin na hindi kailanman nag-compromise si Daniel at ang kanyang kasamang 3 Hebreyo. The experience of faithfulness and absolute commitment to the Lord provides encouragement when we face opposition and even persecution for the sake of the gospel. At the same time, Daniel shows that it is possible to make a contribution to the state and society and remain committed to the Lord. Third, we need to understand the difference between classical and apocalyptic prophecies like St. Adar of Isaiah, Amos, and Jeremiah. Fourth, as we study the time prophecies of Daniel, we should also understand that the prophetic outline of Daniel span long period of time and are measured according to the year-day principle. And fifth, we shall also emphasize that the book of Daniel not only convey prophetic information that is profoundly relevant in our personal, because Christ is the center of the book of Daniel. There is no question that Jesus is central to the scripture, and this include, mga kapatid, sa Daniel chapter 1. Kita natin mga kapatid, sa Daniel chapter 2 and on and on and on. So as we study the book of Daniel, alam natin mga kaibigan, dito natin ipapakita na ang kahalagahan po ng ating Panginoon at ang krus, si Jesus, ang ating pong tagapagligtas.
Darating na ang Panginoon na kung paanong si Jesus po ay namatay para sa ating lahat, alam natin siya ay malapit na dumating. Naway ating ituon ang ating pag-asa sa ating Panginoon. At tayo po ay may part 2 ng ating pag-aaral sapagkat sisimulan po natin verse by verse naman po tayo kasama ang history sa ating pag-aaral. Kaya po mga kaibigan, mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Nawa po'y makita natin, mga kaibigan, na ang Panginoon hindi tayo iniwanan hanggang noon, hanggang ngayon. At ang Diyos ay muli pong darating. Ito po ang aking dalangin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway ang mensahe mula sa Daniel, Kapitulo 1 ay nagbigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang manatiling tapat sa Diyos sa gitna ng anumang pagsubok. Tulad ni Daniel, piliin po natin ang Diyos araw-araw, kahit hindi madali ang sitwasyon. Kung kayo po ay pinagpala ng mensaheng ito, inaanyayahan ko po kayong i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos. Thank you po for watching. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Please don't forget po to like, subscribe, and share this channel, Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Maraming salamat po.